Ayan guys, ito yung kailangan natin para magawa natin yung ating automatic na fan. Yung kanyang radiator fan ay ayaw umandar. So nag-overheat na po yung sasakyan, ayaw pa rin umandar yung kanyang fan. So ito yung ating kailangan para magawa natin yung sasakyan na yun. Hyundai Accent po, 2012 model. Okay, ito yung kailangan natin. Sige, samahan niyo ako, tara. Ayan, hugutin ko na yung kanyang lumang sensor. Ayan po ang kanyang lumang sensor. Yung ating bago, ikabit ko na. Sana gumana na yung ating pan. Parehas naman. Ayan. Kapitan ko siya ng tools na sheet. Medyo masikip lang po yung kanyang pwesto. Hindi ko na po siya tinanggal ang battery. Ayan, unti-unti lang hanggang sa humigpit siya. Parang sa tingin ko po ay yung pag Hyundai parang universal kahit yung lumang modelo. Yung sasakyan ko po guys na Hyundai Accent na 2003 model, ganito rin ang itsura niya eh. Ang kanyang sensor na yun. Ang universal ang kanyang mga switch, temp switch niya. Okay, hapit na siya guys. Ayos. Okay, hapit na siya. Balik natin yung kanyang sakit. Ano na natin yung kanyang sakit. Salpak. Ayan, nag-lock na siya. Susubukan na natin. Ayan po guys, yung ating pinalitan ng coolant temperature sensor. Tingnan po niyo yung kanyang reading ng kanyang temperature bago magkalahati. So nakapirmis lamang po siya dyan. Kapag tumaas po dyan, mag-overheat po tayo. Lalo na pag kalahati, lampas ng kalahati, mag-overheat na po tayo. Kaya nami-maintain niya po yung tamang init, yung kanyang masisense niya yung kanyang init ng tamang temperature. Bubukas yung ating coolant temperature sensor, at pag bumukas naman yon ay pagaganahin niya yung ating auxiliary fan para hindi mag-overheat. So nakita ko na po kanina yung ating fan ay umandar na siya. Tingnan natin ulit sa harapan. Umandar na yung fan natin, nag-automatic na po siya guys. Kasi dati guys, pag nag-aircon saka lang mabubuhay ang fan. Ngayon umandar na siya kahit walang aircon, hindi bukas po ang aircon yan. So hindi na po mag-overheat yan. Namamatay naman po siya kasi na ano naman po yung lamig niya, malamig na ulit. So automatic po siya, kaya control by coolant temperature sensor po. Ayun, okay na po yung pinalitan natin ng sensor, at yung may-ari ay nagpalit na nga po siya ng radiator. Hello po guys, konting explanation lang po sa ating coolant temperature sensor po, na yung kanyang Hyundai ay yung Hyundai po na sensor guys ay tatluhan po yung kanyang terminal. Nandyan na po yung ating sa gauge, at nandyan din yung sa fan nya. So sa tingin ko guys, ang
sensor na yun ay universal. Marami siyang sakop na modelo kasi yung 2003 at 2012 halos parehas po yung kanyang itsura. Sa tingin ko ay parehas lang sila. Yung tatlong terminal na yun. So yan guys, na umandar na ni road test ko siya ng matagal kasi nga dati guys ay ni-road test ko siya, hindi talaga umandar talagang mainit na, nangangamoy na yung kanyang makina. Ramdam mo na po na yung overheat, mag-o-overheat na, malapit na mag-overheat. At ang kanyang temperature ay nasa kalahati na po, mahigit yung kanyang temperature gauge kasi nakamonitor ako. So yun na nga po, at nung ating i-trace ang sasakyan ay konting informasyon lang po sa inyo sa mga gustong mag-DIY dyan na gustong i-trace ang kanilang fan. Yung pong socket na yun ay hugutin lang po natin yung socket na yun, at kapag hinugot natin yung socket, kapag umandar po yung fan, tiyak na yung kanyang sensor ang may problema. So maraming klase ang mga fan natin, may isahang terminal, may dalawahan. So yun po ang inyong gawin para matiyak ninyo kung sensor ang may problema. Kapag hindi naman po umandar, ay maaring yung kanyang relay ang may problema. So yun guys, nagawa natin yung sasakyan, yung kanyang fan, kasi napakahalaga po yung fan po guys sa ating mga sasakyan, na kung saan ay hindi po tayo maititirik ang ating sasakyan, at delikado po yung ating makina kapag ang driver po ay hindi aware sa kanyang minamanihong sasakyan at takbo lang ng takbo, ay maaring sumobra yung init hanggang sa mamatay ang makina. Kapag namatay po yung makina, ay tiyak po talaga na hallelujah. Hello po guys, konting explanation lang po sa ating coolant temperature sensor po, na yung kanyang Hyundai ay yung Hyundai po na sensor guys ay tatluhan po yung kanyang terminal. Nandyan na po yung ating sa gauge, at nandyan din yung sa fan nya. So sa tingin ko guys, ang sensor na yun ay universal. Marami siyang sakop na modelo kasi yung 2003 at 2012 halos parehas po yung kanyang itsura. Sa tingin ko ay parehas lang sila, yung tatlong terminal na yun. So yan guys, na umandar na ni-road test ko siya ng matagal kasi nga dati guys ay ni-road test ko siya, hindi talaga umandar talagang mainit na, nangangamoy na yung kanyang makina. Ramdam mo na po na yung overheat, mag-o-overheat na, malapit na mag-overheat. At ang kanyang temperature ay nasa kalahati na po, mahigit yung kanyang temperature gauge kasi nakamonitor ako. So yun na nga po, at nung ating i-trace ang sasakyan ay konting informasyon lang po sa inyo sa mga gustong mag-DIY dyan na gustong i-trace ang kanilang fan. Yung pong socket na yun ay hugutin lang po natin yung socket na yun, at kapag hinugot natin yung socket, kapag umandar po yung fan, tiyak na yung kanyang sensor ang may problema. So maraming klase ang mga fan natin, may isahang terminal, may dalawahan. So yun po ang inyong gawin para matiyak ninyo kung sensor ang may problema. Kapag hindi naman po umandar, ay maaring yung kanyang relay ang may problema. So yun guys, nagawa natin yung sasakyan, yung kanyang
fan, kasi napakahalaga po yung fan po guys sa ating mga sasakyan, na kung saan ay hindi po tayo maititirik ang ating sasakyan, at delikado po yung ating makina kapag ang driver po ay hindi aware sa kanyang minamanihong sasakyan at takbo lang ng takbo, ay maaring sumobra yung init hanggang sa mamatay ang makina. Kapag namatay po yung makina, ay tiyak po talaga, kapag namatay po yung makina niya, ay tiyak po talaga na masisira yung ating makina. Magbibingkong po yung kanyang cylinder head dahil sa sobrang init po, at marami po talaga ang masisira at lalaki ang gastos na may-ari. Kaya napakahalaga po yung ating fan na lagi po siyang kondisyon, no? So kaya yan lamang po yung ating kunting information sa lahat ng may mga sasakyan. Ingatan po natin ang ating mga sasakyan. At yun, maraming salamat po sa patuloy nyo pong panood ng ating video, at naway meron kayong natutunan sa ating video na ito. Sa mga hindi pa nakasubscribe ng ating channel, please subscribe, paki-like, share, at may mga comments kayo, mag-comments lang po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta sa munting channel na ito, at naway marami pa po tayong may upload ng mga video sa awa ng Panginoon. So yun lamang po. Maraming salamat. God bless. Bye.